إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ng Allah, katotohanan, ang pangangailangan ng lahat ng nilikha sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hinding-hindi mailalarawan. Dahil katotohanan, ang bawat nilikha ay lubos na nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon. At hindi maaari sa isang saglit lamang ay hindi sila tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, ang siyang lumikha sa kanila mula sa wala. Ang Allah, ang nagbigay sa kanila ng maraming biyaya. Ang Allah, ang umaalalay sa kanila at gumagabay sa kung anumang kanilang makakabuti at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpoprotekta sa kanila mula sa anumang nakakasama sa kanila. At ano pa nga ba ang halaga ng isang nilalang kung wala ang kanyang tagapaglikha? Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, ang siyang lumikha sa atin, ay nilikha niya tayo hindi dahil sa kailangan niya tayo, hindi upang maging marami ang mga bagay, dahil noon pa man ay kokonti ang mga ito, hindi upang maging malakas ang mga bagay-bagay, dahil noon pa man ay mahina ang mga ito, hindi dahil sa mayroong pangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ilinman sa mga ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya tayo dahil ho sa kanyang kabutihan at kanyang maraming mga gantimpala. Kanyang sinabi, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Siya ang lumikha sa inyo sa mga sinapupunan ng inyong mga ina. Paglikha niya na sinundan ng paglikha na sa pangatlong bahagi ng kadiliman. Ganyan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong Panginoon. Sa Kanya ang pagmamayari ng kapamahalaan. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Paano nga ba kayo ay lumalayo? Isipin natin mga kapatid, kung ikaw ay hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ka kaya o saan ka ngayon? Naiisip mo ba ang mundo kung wala ka? O kakailanganin ba ng mundo ang sino man sa atin o ang presensya natin? Hindi ba't lumipas na ang maraming panahon na tayo ay wala dito? Ang mundo ho ay mundo at walang ni isang bagay ang kakailanganin niya o kakailanganin niya tayo upang tayo ay mabuhay. At ang lahat ng bagay ay mabubuhay o ang lahat ng bagay ay nabubuhay. Ito pa rin ho ay mabubuhay kahit wala tayo o kahit maglaho man tayo dito sa mundong ito. Ang mundo ho ay ang mundo. Ang tao ay ang mga tao pa rin na walang nilikha
ang nangangailangan ng kanyang presensya para siya ay mabuhay o para sila ay mabuhay, at walang masisira na sistema kung ikaw man o ako ay mawawala o mamamatay. Ito ay katotohanan na binanggit sa Quran na hindi magbabago. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a. Hindi nga ba o hindi nga kaya naalala ng mga tao na siya ay aming nilikha noon pa man, nang siya ay sa panahong yaon ay walang ano pamang bagay. Sabi pa ng Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun shay'an madhkura. Hindi ba dumating sa tao ang isang yugto ng panahon na siya ay bagay na hindi man lang nabanggit? Noong marinig ni Jubair bin Mut'im, noong siya ay hindi pa Muslim o hindi pa naniniwala sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, noong nagbabasa ang sugo ng Quran, binabasa niya ang surah At-Tur at umabot sa talatang ng Allah subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. O sila ba ay nilikha mula sa walang pinagmulang bagay, o sila ang tagapaglikha ng kanilang mga sarili? Nang marinig ito ni Jubair, ang aya na ito, kanyang sinabi, parang ang aking puso ay lumilipad. Mga alipin ng Allah, katunayan, pagkatapos ng bawat individual na mangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay kanyang protektahan, ay ang lahat ng mga tao dapat ay magsama-sama sa kanila at kanilang ipakita sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pangangailangan at huwag silang wasakin o palitan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang may lubos na may kakayahan na wasakin sila o wasakin ang mga tao at sila ay papalitan o magpapalitan Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong nilikha. Ito ho ay lubos na napakadali sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ito. Mga alipin ng Allah, punong-puno po ng mga ayat sa Quran na magpapatunay na pagiging mahirap natin at pagiging nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lubos ho natin kailangan ng Allah, lalo na sa panahon natin ngayon. Lubos natin kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpoprotekta. Kaya naman, atin ho siyang hingan ng kalinga. Humihingi tayo palagi ng tulong at kanyang gabay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. At ang inyong Panginoon ay mayaman, walang pangangailangan, tigib ng habag. Kung kanyang nais, kanyang magagawang kayo ay alisin at magbibigay ng inyong kahalili pagkaraan na sa sino mang kanyang nais, tulad ng kanyang paglikha sa inyo mula sa mga lahi ng ibang mga mamamayan. Sabi pa ng Allah, iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Kung kanyang nais, kanyang magagawang kayo ay alisin o kayong mga tao at magparating ng iba bilang inyong magiging mga kapalit. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang may kakayahan na gawin ang mga bagay na ito. Sabi pa ng Allah, alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Hindi ba ninyo nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha ng mga kalangitan at ng mga kalupaan sa katotohanan?
kung kanyang nais, kayo ay kanyang mapapaalis at magdadala ng panibagong nilikha, at iyan ay hindi mahirap gawin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kaya ako ay sumusumpa bilang Panginoon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng silangan at ng kanluran. Katotohanan, kami ay may ganap na kakayahan upang sila ay palitan ng ibang nilikha na nakakahigit sa kanila. At kami ay hindi nila magagawang maunahan, madaig o mahigitan. Sabi pa ng Allah, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha syi'na baddalna amthalahum tabdila. Kami ang lumikha sa kanila at sila ay aming ginagawang malalakas. At kung aming naisin, sila ay aming magagawang palitan ng mga ibang nakakatulad nila ng ganap na pagpapalit. Mga alipin ng Allah, bukod sa mga ayat na ating nabanggit, napakaliwanag rin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na napapaloob sa Quran ang mga katotohanan kung bakit tayo lubos na nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung bakit natin kailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pagprotekta sa lahat ng lahi ng sangkatauhan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. O sangkatauhan, kayo ang may pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang ang Allah ay mayaman, walang pangangailangan sa inyo. Ang kapuri-puri, kung kanyang nais, magagawa niyang kayo ay alisin at magpalitaw ng panibagong nilikha. At iyan ay hindi mahirap sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin. Lubos ho tayo mahirap at nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangailangan na tayo ay kanyang gabayan tungo sa katotohanan, tungo sa pananampalataya at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, kung hindi ho dahil sa Allah, hindi tayo mga Muslim. Kung hindi ho dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo naniniwala, hindi tayo nagsasala, hindi tayo nag-aayuno, hindi tayo gagawa ng mga mabuti, hindi natin lalayuan ang mga kasamaan. Kung hindi dahil sa Allah, ay walang magiging halaga ang pagiging buhay natin. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos. At hindi natin may pagtatanggol ang ating mga sarili. Kung hindi dahil sa Allah, ay hindi tayo magagabayan. At tayo magiging katulad ng mga taong naligaw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul la tamunnu ala aslamikum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Sabihin mo, O Muhammad, huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang kabutihang loob sa akin. Bagkos ang Allah subhanahu wa ta'ala naggawad ng kabutihang loob sa inyo, na kayo ay kanyang pinatnubayan tungo sa paniniwala, kung tunay nga kayo ay nasa katotohanan. At sabi pa ng Allah sa Hadisul Qudsi, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum. O aking mga alipin, lahat kayo ay naligaw, maliban sa aking ginabayan. Kaya hilingin ninyo sa akin ang aking gabay, kayo ay aking gagabayan. Palagi ho tayo nangangailangan sa Allah na panatilihin ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, at magiging matatag tayo. Magiging matatag tayo sa paghawak at pagsunod sa Islam. Dahil katotohanan, hindi ho tayo mananatili sa ating paniniwala, at hindi tayo magiging matatag maliban na lamang na tayo ay
tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mayroong o sinasabi ng mga mayroong kaalaman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. O Allah, aming Panginoon, huwag mong iligaw ang aming mga puso pagkatapos mo kaming gabayan sa tamang landas. At atin bang sinasabi palagi sa tuwing tayo nagdarasal, sa tuwing tayo nagsasala sa bawat rak'ah, ay binabanggit natin ang katagang, Ihdinas siratal mustaqim, gabayan mo kami ya Allah sa tuwid na landas. Palagi ho tayong mahirap na nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo niya ng biyaya, dahil sino nga ba ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay-bagay na ikabubuhay natin maliban sa lumikha sa atin, na nagbibigay sa atin ng mga biyaya. At katotohanan ng isang nilalang ay kahit gaano man siya kadakila, gaano pa man siya na kalakas, o kahit saan man umabot ang kanyang antas, hindi niya maibibigay mismo sa kanyang sarili ang kanyang pangangailangan. Paano na kaya sa iba, o ibibigay niya sa ibang tao? Mismo ang kanyang sarili ay hindi niya kayang buhayin. Kaya naman, lahat ho tayo ay mahihina at nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Allah lamang ang makapagbibigay ng ating mga pangangailangan sa ating ikabubuhay. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. At walang nilikhang gumagala na sa kalupaan maliban na nasa Allah ang panustos o ang biyaya nito. Sabi pa ng Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. At gaano karami ang mga nilikhang gumagala ang hindi nagpapasan ng sariling panustos nito maliban upang sila ay mabuhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagkakaloob ng panustos para sa kanya at para sa inyo, at siya ang lubos na nakakarinig, ang maalam. Mga alipin ng Allah, katotohanan nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming ayat sa Quran na lubos nating pangangailangan sa kanya, na tayo'y walang lakas o kakayahan na mapanatili ang ating lahi o mabuhay tayo ng matagal at mapayapa maliban na tayo ay tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya tayong gagabayan at bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga panustos o kanyang biyaya na magiging dahilan ng ating pamumuhay sa mundong ito. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ang Allah ang lumikha sa inyo. Pagkaraan ay nagkaloob sa inyo ng mga panustos. Pagkaraan ay kanyang pinangyayaring kayo ay mamatay. Pagkaraan siya ay nagbigay buhay sa inyo. Sa araw ng paghuhukom, mayroon ban o mayroon pa ba alinman sa inyong tinuturing bilang Panginoon o bilang katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ang makagagawa ng anumang bagay tulad na ito? Luwalhati sa kanya, at siya ay mataas ng higit kaysa sa anumang kanilang mga tinatambal sa kanya. Mga alipin ng Allah, katotohanan, tayo ho ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na palagi nating tandaan ang mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag nating kalilimutan magpakailanman. Ya ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. O sangkatauhan, inyong alalahanin ang pagpapala sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon bang tagapaglikha bukod sa Allah ang nagbibigay panustos sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan? At kung ititigil ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panustos sa atin mga alipin ng Allah,
Sino pa kaya ang magbibigay sa atin? Aman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa? O sino kaya ang maaari makapagbigay sa inyo ng panustos kung kanyang ipagkait sa inyo ang kanyang panustos? Katotohanan ng panustos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hinihingi lamang sa sino man kanyang makapagbigay, o hinihingi ng mga taong na mayroong nais na ibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na ang may kontrol ng lahat ng mga ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagkokontrol ng lahat ng yaman dito sa kalupaan, ganoon din sa kalangitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka, innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fa'btaghu 'indallahi rizqa fa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Katotohanan, yaong mga sinasamba bukod sa Allah ay walang taglay na kapangyarihan para sa inyo upang makapagbigay ng panustos. Kaya inyong hanapin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong panustos, na siya lamang, siya ang inyong sambahin. At kayo ay magpasalamat sa Kanya, sapagkat sa Kanya kayo ay ibabalik. Palagi ho tayong nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng makakain, bigyan niya tayo ng maiinom, ng masusuot, bigyan niya tayo ng malusog na pangangatawan at mga gamot upang ipanggamot sa ating mga sakit. At ang lahat ng mga bagay na ito, katotohanan na banggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadisul Qudsi, na ang kanyang kahulugan, o kayong mga anak ni Adan, lahat kayo ay naligaw maliban sa aking ginabayan. Lahat kayo ay hubot-hubad maliban sa aking binigyan ng kasuotan. Lahat kayo ay gutom maliban sa aking pinakain. Lahat kayo ay uhaw maliban sa aking pinainom. Kaya hilingin ninyo sa akin ang gabay, ay gagabayan ko kayo. Hilingin ninyo sa akin at bigyan ko kayo ng kasuotan. Kung hilingin nyo sa akin ang bigyan ko kayo ng kasuotan, ay bibigyan ko kayo. Kung hilingin nyo sa akin na kayo ay aking pakainin, ay pakakainin ko kayo. Kung hihilingin nyo sa akin na ipaiinumin ko kayo, ay ipapaiinumin ko kayo. Mga alipin ng Allah, katotohanan ang pagiging mahirap natin na nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay palagian. At kahit saan, anumang oras, kinakailangan talaga natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga kilos, ang ating magawa, nakadepende ang lahat ng mga ito sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya't tanggapin ho natin sa ating mga sarili na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkokontrol sa lahat ng mga bagay na ito. Kung ang isang tao, ginagawa niya, alam niya na kinokontrol siya ng Allah, subalit sariling pagnanasa niya pa rin na ang masusunod hindi ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay malulugi sa mundong ito, lalong higit sa kabilang buhay. Kung alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkokontrol sa atin, dapat siya ang masunod. Kung ano man ang kanyang nais, yun ang masusunod. Wala ho tayong karapatan na sumuway. Dahil kung susuway tayo ay malulugi. Ang nananalo lamang yung mga sumusunod, sapagkat sila ay alipin at sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid sa Islam, katotohanan, isa sa mga ginagawa at pinapaniwalaan ng mga sugo at propeta at mga taong
mga sinaunang mga mabubuting tao ay ang pagiging lubos nilang mahirap at nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay lumuluhod, kanilang itinataas ang kanilang mga kamay sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanilang inaamin ang kanilang pagiging mahirap, ang kanilang pagiging mahina at lubos nilang pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang iniisip at tinatalima sa kanilang mga sarili na ang lakas at kontrol ay wala sila, kundi nasa kamay lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman si Propeta Ibrahim alayhis salam ay kanyang itinanggi at tinalikuran ang mga ribultong sinasamba ng kanyang mga nasyon at kanyang diniklara at pinapahayag na ang kanya lamang pangangailangan ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang makapamamahala sa kanyang buhay dito sa mundong ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Si Ibrahim ay nagsabi, nakikita ba ninyo kung ano ang inyong mga sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno, katotohanan, sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng lahat ng nilikha. Na siyang lumikha sa akin, at siyang nagpapatnubay sa akin, na siya ang nagpapakain sa akin, at nagbibigay sa akin ng inumin. At kapag ako ay nagkasakit, siya ang nagpapagaling sa akin, at siya ang nagpapahintulot na ako ay mamatay, pagkaraan ay muling bubuhayin. At siya ang aking inaasahang magpapatawad sa aking mga kasalanan sa araw ng pagbabayad. Ito nga ho ang napakaliwanag na deklarasyon ni Propeta Ibrahim alayhis salam kung gaano niya lubos na kinakailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong lubos na nangangailangan sa Allah na gawin niyang maayos ang ating puso at tulungan niya tayong maging mabuti sa ating mga gawa at tulungan niya tayong maging matatag sa ating relihiyon. Dahil katotohanan, ang lahat ng mga ito ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan na ang ating mga puso ay nasa pagitan ng mga daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang pinaikot-ikot kung gaano niya naisin o kung ano ang kanyang nais na gawin. Lagi tayong lubos na nangangailangan sa Allah na tayo ay kanyang iingatan, na tayo ay kanyang pangalagaan o pangalagaan ang ating mga sarili, ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating mga yaman mula sa mga sakit at di inaasahang pangyayari. Kung kaya't mangalipin ng Allah, pagbalik looban natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga pagkakamali ay ituwid natin, sapagkat ang lahat ng mga ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا